Hello po and welcome back to Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising sign na Scorpio. This is for March 31 to April 6. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam yung sun, moon, rising nyo, kasi importante siya, sa end po ng video natin, may link tayo para dito. Pwede nyo po magpanood. Tandaan, the readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. In-invite ko rin po kayo, please click yung join button sa baba para maging member at magkakaroon kayo ng access sa ating mga exclusive videos and also additional perks. Now, kung kailangan nyo magpa-schedule ng private readings or spell works, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page. May admin po tayong tutulong sa inyo. Donations, pwede nyo pong gamitin yung thanks button sa baba, yung parang heart. Okay, Scorpio, how are you? So we have here the 8 of Swords and New Life. Minsan talaga mindset din sa ang kalaban mo eh. The universe andun na deep inside, naghihingi ka ng reset, refresh, naghahanap ka ng new opportunities or magbukas ang daan para sa'yo, road opener yan. Pero andun pa rin na ikaw yung nagkukulong sa sarili mo na hindi, kasi baka ganito or yung outcome maging ganyan. Baka mamaya ganito yung mangyari or eto yung pagdaanan ko. Worse pa, may iba na iniisip. Kasi ang hirap pag ganito, baka mamaya maging masaya ako. Maging masaya ako tapos may kapalit pala yung pagiging masaya ko. Hiram tayo ng term sa Theta Healing. May tinatawag silang limiting belief. Yun yung mga bagay na pinaniwalaan natin na hanggang dito lang tayo. Na eto lang yung kaya natin. Yes, of course, physically, may limitations tayo in terms of our intellect. May hangganan siya kung hanggang saan lang yung kaya natin. However, your passion, your emotions, yung heart mo, sobrang lalim yan. It has unlimited capacity. Kaya nga di ba minsan may mga bagay na because of our desire and because of our emotions, andoon na nababago or nade-defy yung science. Di ba may mga bagay na so sobrang desire nilang gumaling from their sickness, gumagaling sila and ang mga doctors yung sabi nila, it's impossible na talagang gumaling yung sakit na yon. Pero because of that passion to get well and that emotion to claim healing, gumagaling sila. Yung mga ang daming documentary sa mga ganon. So, yun yung isang bagay na i-break sa'yo ng universe right now is yung mga paniniwala mo na hindi na nakakatulong sa'yo. But what's keeping you para harapin yun? So we have here the fork in the road, tsaka si Hierophant. Business, yun nga. Oo, sige. Let's take into account, marami kang mga responsibilities din, work schedules, duties, prior commitments. Pero kasi, if you really want it, sabi nga kung gusto, di ba, may paraan. Kung ayaw, madaming dahilan. So, ito yung isang bagay na nagbablock sa'yo para maharap mo yung mga beliefs, yung belief system mong yun, na hindi, yung mga ibang part na hindi na nag-work para sa'yo. The cards are advising you need to face it. You need to make a decision na gusto mong makawala. Just like yung first card mo, si Eight of Swords, kung titingnan mo yung design, may kita mo yung babae, hindi naman siya talagang fully nakatali at kaya niyang tanggalin anytime. Yung piring niya at yung nakatali sa kanya. And the swords is not even touching her. So that means freedom is available. Andun na, you need to make that decision. You want to be free. So yun yung isang bagay that you need to also allow some time para harapin mo yung mga kailangan mong harapin. Now, yung desire card mo kasi, we have here the Star and the card of the Young. Naging, meron akong pinost before sa Facebook mo. Sabi ko doon, be your own hero.
And this is where you are. Yun yung desire mo. Hindi mo kailangan ng iba para iligtas ka. Ikaw mismo ang magliligtas sa sarili mo. Paano mo siya gagawin? You need to decide na gusto mo makawala kung saan ka man ngayon nakakulong or saan ka ngayon nakatali o kung ano yung nag-hold back sa'yo. The battlefield is this, yung mind mo. Yung mind mo na may mga reasons and sometimes the reasons is no longer reasoning. Diba? It's no longer valid. Ito yung bagay na babasagin ng universe sa'yo. And if you allow the universe, i-mold yung mind mo, sky's the limits ng pwedeng mangyaring magaganda in your behalf. Para sa'yo. Now, yung foundation mo kasi, we have here the 5 of Cups and no place like home. So, a lot of you sa House of Scorpio, andoon na medyo, siguro isa sa mga kaya nyo gawin is to be unbothered by a lot of things. Pero kasi when it comes sa mga important na tao sa'yo, so it could be your family, o yung mga tao na tinatrato mo na parang pamilya, ibang usapan na. Nababother ka na. Mabilis kang madala, mabilis kang makuha attention mo, andoon na nawawala ka doon sa path mo. So, this cards, siguro doon kasi na, alam mo pa paano yung gamitin, paano isabuhay yung salitang pagpapahalaga. And, andoon na yun yung siguro mako-consider natin siya as a weakness sa ngayon. So, ito yung pinapala sa'yo ng cards. You need to learn also how to control your emotions. Kasi, there will always be problems. Hindi nawawala ang problema. Hindi nauubos yan. Pero hindi naman nauubos ang solution. There will be a time for that to be fixed. Sabi nga diba ni King Solomon, there's a time for everything. A season for every activity under the sun. Huwag may pressure sa sarili mo na hindi pa siya nare-resolve. Kailangan ma-resolve na. Wait for the perfect time of the universe. Kasi kapag yun ang sinunod mo, at na-resolve for the resolution ng mga problema ng mga taong importante sa'yo, at the end of the day, everything will be perfect. Now, in the past, yung prominent pa sa'yo is the Ace of Cups and truth be told. Yung isang bagay din, no? Sometimes you can know the truth with your heart na andoon na it's not really assuming, pero yung binasa mo na yung pattern, then you have an idea kung ano yung next na mangyayari. Because it's binase mo siya doon sa experience mo. However, pinapaala sa'yo ng universe then that although history repeats itself, it does not repeat exactly as it happened before. Andoon na, ito yung part kasi na nagiging broad masyado or nagiging vivid yung iniisip mo na medyo nadagdag bawas mo na yung napoproject mo na pwedeng mangyari. So, you need to learn, sabi ng universe, you need to learn to understand that although nauulit ang nangyari sa nakaraan, pero hindi ito exactly mangyayari or na mauulit-ulit exactly. At ang difference, mangyari ulit ngayon yung nangyari sa nakaraan. Sa kasalukuyan, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung steps na pwede mong i-take kasi natuto ka na sa nangyari dati. Now, ito yung pwede maging ikaw in the possible future. We have here the Emperor and si Orphan. Well, siguro doon lang talaga na ang dami sa inyo na kailangan nyo lang ng tao na kayang tapatan yung intensity ng energy nyo. Kasi wala naman sa'yo na hindi ka naniniwala yung magtitira para sa sarili. And doon, it's either it's love or not love. It's care or no care. It's either black or white. Wala kang gray area. And andoon na, yun yung isa sa mga ipapadala sa ng universe na magkakaroon ka ng katapat. Umaga parang, ka na lang, ay wait lang, ba't parang yung energy na ine-emit mo, parang bumabalik sa'yo through this person. Parang, wait lang, bakit gano'n? Para maugulat ka na lang, parang nahanap mo yung katapat mo. Because this is what the universe will bring into your life.
Kasi kailangan na eh. So, kung nakaka-resonate ka pala sa readings natin, invite kita na maging member. I-click mo yung join button para ma-access mo yung mga exclusive videos na readings para sa'yo. Pero sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment is the card of death and chaos and conflict. Ayun na nga. Minsan talaga kailangan mo na, this will be a moment na kailangan mo din magkaroon ng moment of solitude, moment of isolation, moments na kung saan medyo, besides doon, medyo papakawala mo yung sarili mo. Na, hindi naman pakawala na being irresponsible, pero i-act out mo yung mga bagay or i-aalaw mo ma-release yung mga energies deep inside you na gusto, na kailangan mabitawan so that you can make room for the new energies na ipapadala sa'yo ng universe. The chaos that is within you, kailangan na siyang ma-release so that it can be cut off mula sa'yo. Now, of course, gawin mo naman to with with boundaries. Hindi naman okay lang maging pakawala, basta may respect pa rin sa sarili, ha? So, alam mo naman ibig ko sabihin doon. Know your boundaries as well. Because here in the emotional environment mo, the Four of Cups and the Card of Wine, andun na na emotion, in terms of emotions, andun na may part mo na medyo tinatouch niya ng universe na craving for that care, for that acceptance, for that understanding. Kasi meron ka hidden, siguro matawag natin, hidden loneliness na okay sa ibang bagay, nag-excel ka, nag-grow ka, pero pagdating doon sa personal level, wait lang, pasok natin ang pusa. Sige, pasok, bilis. Sorry. Kumakatok siya. So, andoon na na yung part na gusto mo nang tutukan, or better yet, hindi ka, the universe gusto na siyang tutukan. Andun lang kasi na may part na in denial ka din, or because of your past, siguro andun yung para, na pinipigilan mo yung sarili mo kasi nga, may fear ka na mag-repeat yung nangyari sa nakaraan. But the promise here is that, bakit mo daw kailangan isipin yun? Kung alam mo naman sa sarili mo, na kapag ang universe ang nagbukas ng pintuan o nagbigay ng daan para sa'yo, it will be perfect. And sino ka daw para questionin yung plan ng universe for you? Hindi ako yun, ha? Pinabasa ko lang yung cards. Now, hopes and fears mo, meron tayong King of Pentacles and Co-Create. So, we were just hoping as well from the universe na sana naman kung may papadalang natatapatan yung energy mo is someone who is also mindful and responsible. Kasi we have here the Co-Create, kumbaga, unti-unti na nag-aaray sa nakikita mo yung need mo for someone na pwede mong masandalan, someone na pwede mong maging confidant, or someone na pwede mong maging advisor. But at the same time, andoon na, matured siya in terms of handling yung responsibilities. Kasi diba, kaya nga minsan ako personally, minsan naiirita ako yung mga tipong, pag jowa, I love you, puro love, love, love. Parang, uso din mag-aral, uso din na mag-grow ng career, maging financially stable, maging emotionally matured. Diba? I mean, I guess mo yung point na total package na yung in a way, is a total ideal mo to na total package na to. Kapag dumating, it's already something as a blessing to keep. Now, in the possible future, we have here para sa'yo is the Two of Cups and TikTok. Actually, it's a matter of time na this possible inspiration will come to your life. And andoon na, sabihin na lang natin, hindi to kasi yung mga tulad ng mga typical na ideal relationships ng iba. Yung sa'yo kasi, it's yung lumalabas dito. It's a very specific type of energy.
hindi lang basta kayang tapatan yung energy mo, pero andoon na kaya niyang bigyang kulay yung mga bagay. And let's just say yung naiintindihan niya yung point ng pinanghuhugutan mo. So, kailan ba to? And what can we when can we expect this to happen? Or ano pa mga info about it? I-check natin siya sa extended reading mo. To access it, i-click mo na yung join button sa baba para mapanood mo yung mga videos na yun. And tandaan na yung mga readings natin. They're for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you sa extended readings. At mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City, you have a great day. I'll see you very soon.